Paano raw malalaman kung temporary lang ang SSS number? Napakagandang tanong yan. Sa SSS po ay may dalawang klase ng SSS number. Temporary SSS number, ito yung nabibigay kapag hindi pa kumpleto ang mga requirements. Usually, walang valid birth certificate or valid ID nung nag-apply. Karaniwang ginagamit yung temporary na SSS number para makapagulog ng contributions or sa mga requirements sa pag-apply ng trabaho. Kailangan i-convert ito sa permanent SSS number sa pamamagitan ng pagsusumite ng kulang na dokumento. Kung hindi na-convert, maaari pong magkaroon ng problema sa future benefits tulad ng loans, maternity, pension at iba pa. Ang permanent SSS number naman, ito naman yung finalized at verified na SSS number. At ito ang gagamitin habang buhay. Paano malalaman kung temporary lang SSS number? Gaya ng tanong niya. Una, i-check mo sa SSS branch. Pumunta sa pinakamalapit na SSS branch at itanong kung temporary o permanent na ang number mo. Pangalawa, pwede mo itong malaman through SSS online sa mysss.com. Kapag nakapag-register ka sa SSS portal, minsan lumalabas na may remarks na temporary pa ang number mo. Or tingnan mo yung E1 or E6 form kung nung ibinigay sa iyo yung E6, acknowledgement slip for temporary number at hindi pa E1 na verified, malamang temporary pa yan. Makita sa application process kung hindi pa nakapagpasa ng NSO or PSA birth certificate or valid ID nung una. Temporary pa ang na-issue sa iyo. Kung temporary pa ang yung SSS number, dalhin mo sa SSS ang kulang na requirements like PSA birth certificate or valid ID para ma-convert agad into permanent. Yung asawa raw niya ay namatay na 2 years ago pero hindi niya ma-claim. Temporary lang yung SSS number nung kanyang asawa. So magandang tanong po yan. At madalas na-encounter yan sa mga claims. Ganito po ang proseso. Una, bakit nga ba problema ang temporary number? Ang temporary SSS number ay hindi po considered na permanent record ng SSS. Kaya hindi agad mapaprocess ang benefits tulad ng funeral or death or pension. Oh no! Kailangan mo na itong i-convert into permanent kahit patay na po ang SSS member. Yes! Ano ang dapat gawin ng pamilya o nung beneficiary? Una po ay pumunta sa pinakamalapit na SSS branch at i-report na deceased na ang member o patay na ang SSS member. And then mag-request ng conversion ng SSS number to permanent kahit patay na po. Pwede pa rin ito i-convert basta maibibigay ang kulang na requirements. Mag-submit po ng documents ng member katulad ng PSA birth certificate ng namatay na member or valid ID kung meron kahit expired, PSA death certificate, marriage certificate kung asawa ang mag-a-apply, birth certificate naman ng anak kung children ang claimant, or any other documents na hihingi ng SSS para ma-verify yung identity ng member. Pag na-convert na yan, doon pa lang tatanggapin ng SSS ang death or funeral benefit claim. Kaya mahalaga po na habang buhay pa kayo, yung member ay tiyakin nyo na permanent na yung inyong SSS ID number para hindi magkaroon ng problema ang pamilya nyo kung mag-claim kayo ng benefits or mag-claim sila ng benefits sa SSS. Importanteng tandaan natin na hindi po mawawala ang contribution kahit temporary ang number. Malilipat pa rin sa permanent record pagkatapos ng conversion. Yun nga lang po, mas matagal ang proseso kung temporary. Kaya mas mainam dalhin agad lahat ng PSA documents para tuloy-tuloy ang processing. Kung meron po kayong tanong ay mag-message lang kayo sa baba ng video na ito. See you on my next videos.